I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga Marcos loyalists and supporters. And of course sa mga Pilipino sa buong daigdig. Nakita nyo guys, nakikita ko, huling araw ng celebration ng Araw ng Kalayaan, no? 126th celebration ito. Dekada na mga bes, ngayon lang po sinelebrate uli ang napakabonggang-bonggang Araw ng Kalayaan. Wow! Panoorin nyo iba't ibang klaseng palabas at very satisfied kayo. Very long minutes pero sigurado magustuhan nyo. Ito, panoorin nyo mga beswa. Etniko ng Mindanao, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at mga relihiyon sa Palawan. Ang kanilang pangalan ay hango sa pinakamahabang epiko ng mga Maranao, ang Darangun. Halina't ating tungkayan ang performance na sumasalamin sa yaman ng ating kultura. Isang malakas na sigawan para sa Mindanao State University Darangan Cultural Dance Troupe! Sa
honorable members of the Senate, members of the House of Representatives, the National Historical Commission of the Philippines Chair, Lisa Guerrero Nakpil, Manila City Mayor Hani Lacuna, of course, the proponent of much of what we are to be seeing today, the First Lady Luis Araneta Marcos. My fellow workers in government, other distinguished guests, ang mga minamahal kong kababayan, magandang hapon at maligayang araw ng kalayaan po sa inyong lahat. Happy Independence Day! 126 na taon ang nakalipas mula nung unang itinaas ang watawat ng Pilipinas bilang pagpapahayag ng pagsilang ng unang republika sa kasaysayan ng Asya. At sa ating paggunita, muli nating bigyang pugay ang diwa ng araw na ito, ang pagkakaroon ng isang malaya at nagkakaisang bayan. Ang kalayaang ito ay hindi nakamit ng walang katumbas na kabayaran. Ang luha, dugo at pawis na inialay ng ating mga ninuno sa dambana ng demokrasya at pagkapantay-pantay. Sa kanila, sa ating mga ninunong mga bayani, ihinahandog natin ang araw na ito. Ang tema ng ating paggunita, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, ay nagtatampok sa kahalagahan ng pagbabalik tanaw sa ating nakaraan. Dahil ang tagumpay sa pagtanggol ng ating kalayaan at sa pagbubuti ng ating kinabukasan ay nakasalalay sa ating patuloy na pag-alaala sa kasaysayan. Sa araw na ito, noong taon 1898, isang mahalagang pahayag ang ating ipinarating sa buong daigdig. Itinatampok ngang kabanatang ito ang ating kalayaan mula sa higit 300 taon panakop ng mga Kastila. Hindi naging madali ang pinagdaanan ng ating mga ninuno. Ngunit sinikap pa rin nilang makalaya at tanikala ng dayuhang pamumuno. Sa harap ng pang-aapi at pagpapasakit, hindi pinahintulutan ng ating mga bayani na tayo ay mag-api. Ang pagpaslang sa 3 paring sekular na sina Mariano Gomez de Los Angeles, Jose Apolonio Burgos y Garcia, at Jacinto Zamora y del Rosario, o mas kilala natin bilang Gombursa, ang siyang pumukaw at nagmulat sa kamalayan ng taong bayan sa ating pagkabansa na hiwalay na tayo sa Espanya at sa simbahang Katolika. Ang kanilang di makatarungang kamatayan ang siyang nagsilbing mitya sa pagsiklab ng mga kilusang nasyonalismo. Una rito, ang mga reformista na pinangungunuhan ng mga ilustrado tulad ni Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, Graciano Lopez Haina, at ang mga magkapatid na Antonio at Juan Luna. Gamit ang kanilang angking dunong at galing, nakipagsapalaran ang mga ilustrado sa pangingibang bansa upang pag-aralan, siyasatin at isulong ang mapayapang paraan ng pagbabago. Pinangarap nila na makapit ng mga Pilipino ang karapatan na mabuhay ng payapa at ang kapangyarihan na ihalal ang kanilang mga pinuno. Subalit ito ay hindi napakinggan ang panawagan ni Jose Rizal. Bagkus ay ikinulong at sinikil ang kanilang kalayaan. Dahil dito ay sumiklab ang mga kilusang revolusyonaryo sa pangunguna ng mga katipunerong iniibig na palayain ang ating bayan sa pamamagitan ng mas mariling pag-aaklas. Noong ika-23 ng Agosto, taong 1876, pinunit ng mga katipunero ang kanilang sedula na naghudyat sa simula ng himagsikan laban sa mga Kastila. Ang kamatayan ni Jose Rizal sa Bagong Bayan na ngayon ay tinatawag natin na Luneta
ang siyang nagpatibay sa damdamin ng mga revolusyonaryo na ipaglaban ang kalayaan ng ating bansa. Matapos ang pakikibaka sa loob ng maraming taon sa ilalim ng pamumuno ni General Emilio Aguinaldo, tuluyan nang nakamit ang ating kasarinlan noong ika-12 ng Hunyo ng taong 1878. Noong ika-23 ng Enero, taong 1879 ay ganap na itinatag ang Republika ng Pilipinas. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, sumailalim pa ang bansa sa pananakop ng mga Amerikano na humantong sa hidwaan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Patuloy na isinulong ng mga Pilipino sa pangunguna ni Manuel Quezon at Sergio Osmeña ang kasarinlan at kalayaan ng bansa. Sa kanilang pagsusumikap na itatag ang Commonwealth of the Philippines upang magsilbing tulay patungong ganap na kalayaan. Subalit bago pa man natin makamit ang pinapangarap na kasarinlan, sinakop ang Pilipinas ng bansang Hapon. Sa loob ng higit 3 taon, nakipaglaban ang mga Pilipino kasama ang mga sundalong Amerikano sa puwersa ng Hapon. Libo-libong Pilipino ang nagbuwis ng buhay bago natin nakamit ang kalayaan mula sa Hapon noong taon 1945. Sa sumunod na taon ay ganap na nakamit ng mga Pilipino ang kalayaan. Mga kababayan, hindi lamang ito karaniwang pag-aalaala sa mga himagsikang ating napagtagumpayan. Nais ko ipabatid sa taong bayan, lalo na sa ating kabataan, ang pagpapakasakit ng ating mga ninuno at bayani upang makamtan natin ang kalayaan at ang kapayapaan. Nakakalungkot isipin na marami sa mga kabataan ngayon ang hindi kilala ang Gumbursa. Nakalimot na sila sa lahat ng pinagdaanan ng ating bansa upang magkaroon ng kasarinlan. Ang kalayaan ay inaalagaan, binabantayan at ipinaglalaban. Sa sandaling mapabayaan natin ito, maaring itong mawala at maagaw muli sa atin. Sinisimbolo ng okasyon natin ngayon ang parada ng kalayaan na masasaksihan natin maya-maya, ang ating pagsisikap na maisabuhay sa puso ng bagong Pilipino na narito ngayon, ang tunay na diwa ng kabayanihan, kalayaan at pag-asa. Ito ay hindi lamang paggunita sa ating kasaysayan, kung hindi isa ring hamon na patuloy na ipaglaban ang ating kalayaan. Kaya naman, sa pagdiriwang nating ito, binibigyang pugay natin ang lahat ng nag-alay ng buhay at lumaban para sa ating kalayaan at kasarinlan. At kaakibat ng pagpapahalagang ito ay ang ating pangako na ipagpapatuloy ang kanilang sinimula. Ang ating buong loob na panindigan para sa ating karapatan bilang isang bansang malaya. Ang ating tapat at masiglang pakikilahok sa mga gawaing makakabuti sa ating mga pamayanan at ang ating walang humpay na pagsisikap upang mapabuti ang pamumuhay ng ating mga mamamayan. Ang ating mga ninuno ay hindi umurong sa digmaan, kaya tayo ay hindi rin tatalikod sa tungkuling ipagtanggol ang ating nasasakupan. Ipakita natin sa buong daigdig na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas o sa yaman, kung hindi sa tunay na kahulugan at katwiran ng ating ipinaglalaban. Sa halap ng pag-ibig sa bayan at sa di matatawarang pagkakaisa ng ating mga mamamayan. Mananatili tayong matatag at hindi tayo matitina. Sa madaling salita, hindi lamang tayo lumilingon sa nakaraan ngayon, isinasabuhay natin ito sa bawat hakbang na natungo sa mas malayang hinaharap. Bilang pagtatapos,
tinatawagan ko kayong lahat na patuloy na tangkilikin at ipagmalaki ang ating pagiging Pilipino. Tayo ay babangon at aangat bilang isang bansa na may malinaw na pananaw sa kinabukasang inaasam. Magsama-sama tayo sa paglalakbay tungo sa isang mas maliwanag at masaganang bukas. Sa bawat hakbang, sa bawat pagpupunyagi, ipagpatuloy natin ang laban para sa kalayaan. Kalayaan mula sa kahirapan, kagutuman, kawalan ng katarungan, at iba pang mga balakid sa ating pag-unlad. Lagi lamang po nating tandaan, ang kasaysayan ang siyang susi natin tungo sa wagas at tunay na kalayaan at sa kinabukasang puno ng pag-asa, kaliwanagan at kasaganahan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang ating kalayaan! Mabuhay ang lahing Pilipino ngayon at magpakailanman! Mabuhay! Mabuhay! Maraming salamat po, mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tampok ngayong araw ang Parada ng Kalayaan, isang pagtatanghal at pagpapakitang gilas ng malikhaing Pilipino. Tama ka dyan, Bill. Pangungunahan po yan ang ating sandadahang lakas, ang ating parada. Nakikita po natin sila dyan. Ayun. Kasama ang ating mga delegasyon mula sa iba't ibang mga local at national government agencies. Ang 10 mahahalagang kaganapan at pag-aalsa na siyang ginanap sa iba't ibang dako ng Pilipinas ang ating masasaksihan, dala ng iba't ibang mga probinsya. Kasunod naman ang unang 10 ahensya ng pamahalaan na ipinanganak kasabay po ng ating Republika. Yes, Paolo, excited na ako dahil alam mo ba, hindi lang to basta-basta parada, kundi isang patimpalak. Ang manalalong float ay magkakamit ng bonggang-bonggang papremyo. Oo, kaya huwag na po natin patagalin pa. Eto na po, isang masigabong palakpakan para sa Parada ng Kalayaan! Wow, guys, ang ganda! Magpalang hapon ang aming hatid na pagbati sa inyong lahat, mga minamahal naming mga kababayan at panauhin. Pati pala float guys, may contest. Wow, sino kaya mananalo? Ayan, shout out sa inyo mga kababayan. Happy Independence Day 26th. Yan, mabuhay ang Pilipinas at mabuhay ang mamamayang Pilipino. Nakaw, talaga naman oh. Ganda nito for the first time, no? Sa mga past admin, hindi nila ginagawa ito. Ba't ngayon, ginagawa ni Pangulong Marcos Jr.? Talagang isa lang ibig sabihin nun, mahal niya ang Pilipinas. Sa iba't ibang larangan, isinasanggalang ang bansa sa anumang pagbabanta. Sila na nagtataglay ng katapangan at kagitingan, patuloy na nakikipaglaban para sa kapayapaan at kalayaan na ating tinatamasa. Maasahan sila sa panahon ng pangangailangan sa anumang larangan, saan man at kailanman. Bumubungad po ang parada na kinabibilangan ng mga kawal Pilipino, mga kasapi ng sandatahang lakas. Pinangungunahan ito ni Major General Domingo Bigo Buay, Commander ng Installation Management Command Philippine Army. Ang kanyang kalupunan, Colonels Domingo Mischola Jr., Rustico Villanueva, Sadiri Tabutol, Rick Michael Baring, at Captains Boyd Amorado at Jonathan Salvilla. Mangyaring magsitayo ang lahat para sa pagdating ng ating watawat ng Pilipinas. Maaari na pong magsiupo ang lahat. Sumusunod ang pinagsamang banda ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na pinamumunuan ni Major Peterson de Vera. Ang unang brigada sa kasuotang gala ay nasa pamuno ni Brigadier General Ronnie Petinglay.
Ang kanyang kalupunan, Lieutenant Colonels Renato Capili, Lester Sinlao, Alan Silyakay, at Commanders Joey Plan at Mark Buhion. Nasa ating harapan ang batalyon ng Corps ng mga Kadete ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na pinamumunuan ni John Christopher Montanya. Mula sa prestihiyosong Akademya Militar sa Bansa o Philippine Military Academy, ang mga ginoo at binibining ito ang mamamahala sa iba't ibang sangay ng ating sandatahang lakas. Naririto ang mga kadete ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA na pinangungunahan ni Midshipman First Class Julian Cesar de la Cruz. Ang PMMA ay isang institusyon sa pangmataasang edukasyon sa larangan ng nabal na pinangangasiwaan ng ating pamahalaan. Ang mga kadete rito ay tinaguriang midshipmen at ang mga nagtatapos mula rito ay nakokomisyon bilang ensign sa laang pwersa ng Philippine Navy. Ang talupad ng ating mga kawal ng Philippine Army sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Jeffrey Mamuyak, laging nakahandang maglingkod ng Philippine Army sa iba't ibang pamamaraan habang sinisiguro ang kalupaang teritorial. Isinusulong ang kaalaman sa pamamagitan ng Armed Military Sea Patrol System at iniaangat ang antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Bitiin itong maging world-class, multi-ready at gross-domain capable sa taong 2040. Narito ang talupad ng mga kawal ng Philippine Navy sa pangunguna ni Commander Jojit Siscar. Ang Philippine Navy ang siyang nangungunang tagapagtanggol at tagapangalaga ng ating nasa sakupang dagat. Nagsasagwa ng mercy missions, rescue at relief operations sa panahon ng kalamidad at kabilang na rin ang pangangalaga sa yamang dagat at kapaligiran nito. Nasa ating harapan ang tulupad ng mga kawal ng Philippine Air Force na pinangungunahan ni Lieutenant Colonel Leoncio Sirunay III. Sila ang tinaguriang mga anghel na mapaglingap, tagabantay ng ating himpapawid, sumusuporta para sa tactical air support at mobility para sa mga tauhan at kagamitan ng ating sandatahang lakas. Ang pangalawang brigada sa kasuotang battle dress attire ay binubuo ng Special Operations Forces sa pangunguna ni Commodore Dwight Steven Dulnoan. Ang kanyang kalupunan, Lieutenant Colonel Sir Melino Tusi, Christopher Lawrence Abastar, Benefe Montenegro, Alvin Aurel, at Reynaldo Zamora. Narito po ang talupad ng Scout Ranger at Special Forces ng Philippine Army sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Belmore Manawis. Sila po ang mga individual na nakaaangat ang kasanayan at sinusuong ang operasyong tulad ng Small Unit Operations, mula reconnaissance, intelligence, demolitions, gayon din ang jungle warfare, unconventional warfare, at mga operasyong kontra-terorismo. Sinusundan sila ng Special Operations Forces ng Philippine Navy, ang Naval Special Operations Command Force Reconnaissance Group, at Philippine Marine Corps sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Melchor Gonzaludo. Sinanay ang mga unit na ito sa natatanging operasyon sa psychological at unconventional warfare, mapatubig, lupa, at ere. Ang huling batalyon ng Special Operations Forces mula naman sa Philippine Air Force, ang Special Operations Wing o SPAW na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Keruvin Lingan. Nakatuon ang SPAW sa mga operasyong espesyal upang maipagtanggol ang mga base at instalasyon ng Air Force at nagsasagawa ng iba pang mga kaukulang dagdag operasyon. Sumusunod po ang mga tagapagpatupad ng batas at nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at nagsisiguro ng kaligtasan ng ating mamamayan at mga komunidad. Ang hanay ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas sa pamumuno ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., ang kanyang kalupunan, Police Colonels Joel Kasupanan, Victorio de la Peña Jr., Jolbari Azdani, Lucrecio Rodriguez Jr. at Job de Mesa. Narito po ang mga kadete naman sa kilalang Philippine National Police Academy. Hinuhubog ang mga karakter ng mga kadeteng ito upang mamuno sa hinaharap ng nananaig ang paglilingkod, karangalan at hustisya. Gayon din bilang makadiyos, responsable at respetadong mga public safety officer. Kasunod ang Special Action Force na kilalang pangunahing maneuver unit ng kapulisan na nakatuon sa rapid deployment saan mang lugar sa bansa, partikular sa mga sitwasyong may pambansa at internasyonal na implikasyon sa larangan ng kontra-terorismo, kontra-insurhensya, hostage rescue, civil disturbance management, search and rescue at iba pang espesyal na operasyon.
Nariyan din po ang PNP Aviation Security Group, isang Special Operations Unit sa pangunguna ni Police Captain Ernesto Frogoso Jr. Kabilang din po sa hanay ng ating kapulisan ng Mobile Force, Battalion, SWAT at Highway Patrol Group na tinaguriang The Guardians of the Highway. Narito rin ang PNP Search and Rescue, Forensic Group at Civil Disturbance Management. Isinusulong ng ating kapulisan ang pangarapin o visyon na maging isang ahensya ng mga lingkod bayan na may kakayanan, epektibo at mapagkakatiwalaang pulisya sa pakikipagtulungan sa mga komunidad tungo sa pagtatamo ng tahimik, maayos at ligtas na kapaligiran upang pamuhayan at ganapan ng kalakalan. Isa naman po sa ating pangunahing tagapangalaga at tagapagtaguyod ng kaligtasan, kalinisan at seguridad sa ating karagatan at yamang dagat, ang Philippine Coast Guard, na pinamumunuan ni Coast Guard Commodore Eduardo De Luna Jr. Ang kanyang kalupunan, Coast Guard Captain Sector Rafin Michael Landag, Oliver Tanseco, Coast Guard Commanders Alberto Ferre, Alexander Corpus at Richard Cura. Ang unang batalyon ay nasa pamumuno ni Coast Guard Commander Arvin Liwanen. Pinalakas sa Republic Act 9993 of Philippine Coast Guard Law ang PCG bilang ganap na Uniformed and Armed Service attached to the Department of Transportation and Communications. Ang pangalawang batalyon, pinamumunuan ni Coast Guard Lieutenant Commander Paul Ives Kakanindin. Pangunahing tungkulin ng Philippine Coast Guard ang Maritime Search and Rescue, Maritime Safety, Marine Environmental Protection, Maritime Law Enforcement at Maritime Security. Sumusunod po ang mga kinatawan ng Bureau of Fire Protection sa pamumuno ni Fire Chief Superintendent Junito Maslang, ang kanyang kalupunan, Fire Senior Superintendents Florian Guerrero, Douglas Guiap, Aristotel Banyaga, Eugene Briones at Menandro Bastian. Ang unang batalyon ay pinamumunuan ni Fire Superintendent Jeffrey Atienza. Responsable ang ahensyang ito sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng pag-iwas o supresyon ng panganib at kapinsalaang dulot ng mga sunog sa mga gusali, kabahayan at iba pang katulad na istruktura, gayon din ang kagubatan at mga sasakyang panlupa at pandagat. Ang pangalawang batalyon ng BFP ay nasa pamumuno naman ni Fire Superintendent Ronaldo Sanchez. Bahagi ng pagsisiguro ng BFP ang pagtugon sa mga paalala at mga hakbangin laban sa sunog, ang edukasyon sa fire safety, fire protection at life safety systems. Ang Bureau of Fire Protection of BFP ay nasa pangangasiwa ni Fire Director Luis Suralta Puracan at kumikilos sa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Kilala rin sa tawag na Jail Bureau, ang Bureau of Jail Management and Penology, binuo sa pamamagitan ng Republic Act 6975 na nasa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Ang grupong ito ay nasa pamuno ni Jail Chief Superintendent Arnel Peralta. Ang kanyang kalupunan, Jail Senior Superintendent Jonathan Lavapie, Lorenzo Reyes Severino Kita, Ronaldo Seno Ambrosio Ambulan, Jose Chemelo Taol at Ruelito Bobadilla. Ang sumusunod na batalyon ay nasa pamuno ni Jail Superintendent Erwin Breis. Bahagi ng mandato nito ang pagkontrol na pang-administratibo at operasyonal sa lahat ng kulungan sa syudad, sa distrito at munisipal sa buong bansa. Pangunahing pinagtutuunan ng pansin nito na pakaingatan at i-develop ang mga taong tinaguriang deprived of liberty o detainees na naakusahan sa korte. Mga pansamantalang nakadetine habang umuusad ang investigasyon, mga naghihintay sa pinal na hatol at maging mga nahatulan o nasentensyahan na. Narito naman po ang ating mga kawani ng Philippine Drug Enforcement Agency na pinamumunuan ni Investigation Agent 5 Irvin John Coderes. Ang kanyang kalupunan, Agents Arnold Fiel Navarro, Matt Joffrey Rayala, Kevin Codamon at Roy Castillo. Nariyan din po ang kanilang mga commanders na sina Agent Alfredo Santiago Jr., Gregor Bogalin at Raymond Paglikawan. Kinakatawan ng mga profesional na tagapagpatupad ng batas laban sa iligal na droga, ang Philippine Drug Enforcement Agency ay nagsisilbing tagapagtanggol ng bansa laban sa ipinagpabawal na gamot. Ang mga kawini ng PIDEA ay pawang nagtapos sa PIDEA Academy.
Sa loob ng 22 taon, ang PDEA ay nangunguna sa pagpapatupad ng komprehensibong kampanya laban sa ilegal na droga sa pamamagitan ng mga programang naglalayo na mapaiwas ang tao sa droga, mapalayo ang droga sa kanila at mareforma ang mga nabiktima ng ilegal na droga. Mga kababayan, atin pong natunghayan ang ating sandatahang lakas, ang pamansang pulisya at ang tanod baybayin ng Pilipinas. Kasama ang Bureau of Fire Protection, ang Bureau of Jail Management and Penology at Philippine Drug Enforcement Agency na maaasahan mapaanumang larangan saan man at kailanman. Sila ang ating mga kaagapay upang mapanatili ang kaayusan, katiwasayan at kapayapaan sa buong kapuluan para sa isang matatag na kinabukasan ng ating bagong Pilipinas. Sa pagsilang ng ating Republika, mga makasaysayang mga kaganapan ang mga umusbong sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mga pag-aalsang nagpakita ng pagkakaisa at kolektibong mithiin ng ating mga kababayan. Ito ang kwento ng ating pagkamit ng kalayaan. Ito ang parada ng kalayaan. Sigaw ng Kanton, ika-25 ng Marso 1898, Ilocos Sur. Ang sigaw sa kanton o Engkis de Kanton ay kinikilala bilang isa sa pinakaunang pag-aalsa sa muling pagsiklab ng himagsikan sa Pilipinas. Noong ika-25 ng Marso 1898, ang puwersa ng Ayungin Katipuner sa pamumuno ni Don Isabelo ang bayan ng Kanton, Ilocos Sur ay nag-alsa laban sa mga Kastila. Nagawa nilang makuha kumbento at sentro ng bayan ng Kanton. Bagamat may kanyang naging tagumpay sa Kanton, pansamantala silang umatras sa kabundukan ng Cordillera at ipinagpatuloy ang laban para sa kalayaan.
ikatlo ng Abril 1898. Cebu. Noong ikatlo ng Abril 1898, sa simula ng Semana Santa, naghimagsik ang mga katipunerong Cebuano sa pangunguna ni Pantaleon Villegas o Leon Pilar. Nilusob nila ang Fuerza San Pedro suot ang sagradong kasuotan at anting-anting bilang palangga. Napalaya nito ang Cebu mula sa halos 300 taong pananakot. Nang dumating ang dagdag hukbo at mga barko ng mga Kastila, nagpasya si Quilap nung matras tungo sa nayon upang ituloy ang labanan. Wag lang subukan ng China. Makita niya yung makikita niya talaga. Oh, nakita nyo yan? Ay, kahit ako, ahawak ako ng baril talaga, mga kababayan. Labanan sa Alapan, unang pagwagayway at ang proklamasyon ng kalayaan. Ika-28 ng Mayo hanggang ika-12 ng Hunyo 1898. Cavite. Naging sentro ang Alapan ng malawakang labanan sa Cavite at Laguna nang muling sumilab ang himagsikan noong 1898. Nagapi ng mga revolusyonaryo sa ilalim nila Emilio Aguinaldo at iba pang general ang malaking puwersa ng mga Espanyol sa panggigipit ng pagdating ng dagdag balat tauhan. Bilang pagdiriwang ng tagumpay, ibinagayway na Aguinaldo ang bagong watawat sa kanyang himpilan sa Cavite Puerto. Ang watawat na ito ay muling pinakita sa sambayan ng Pilipino nang iproklama niya ang kalayaan ng Pilipinas mula sa kanyang tahanan sa Kawit noong 12 ng Hunyo 1898. Ang pagtatatag ng Komite Sentral Filipino, ika-10 na Agosto 1898, Ibayong Dagat.
Formal na binuo ang Komite Sentral Filipino ng bagong pamahalaan mula sa mga grupo ng mga makabayang Pilipino na naging ekselo sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad ng Hong Kong, Japan, Pransya, Espanya at Estados Unidos. Inatasan silang ipahayag at ipaglaban ang kalayaan ng Pilipinas sa ibang bansa bilang mga opisyal na kinatawan ng mga dayuhang pamahalaan. Nangalap rin sila ng pera at armas bilang tulong sa patuloy na hibagsikan. Tumayong kinatawan ng ating bansa si Felipe Agoncillo sa negosasyon sa pagitan ng Espanya at Estados Unidos kung saan dala niya ang proklamasyon ng ating kalayaan. Nobyembre at ang Republika ng Negros. Ikalima ng Nobyembre 1898. Negros. Dahil sa pagkadismaya sa pinangakong reforma sa Biak na Bato, nagpasya ang mga may-ari ng lupa sa Visayas tulad ng mga Lacson, Araneta, Ramos at iba pa na suportahan ng Negros Katipunan para sa kalayaan. Ikalima ng Nobyembre nang kumilos ang mga revolusyonaryo gamit ang mga ribling gawa sa lipat kanyon mula sa Nerodyong Sawalyo. Nagawa nilang mapasuko ang mga Espanyol sa Silay at Bacolod. Nakamtan nila ang kalayaan ng buong isla at binuo nila ang Republika ng Negros. Sigaw ng Santa Barbara at ang Estado Federal de Visayas, ika-17 ng Nobyembre 1890.
Nobyembre 1898, nagtipon-tipon ng mga revolusyonaryong tumakbo sa bayan ng Santa Barbara upang ipahayag ang kanilang paglaban para sa kalayaan. Itinaas sa unang pagkakataon ng watawan ng Pilipinas sa pangunguna ni Delgado, pinuno ng himagsikan sa tanan. Ang watawan na naging sagisag na kanilang pagtitibaka ay ipinuslit sa pamamagitan ng tapang at talino ng kabataang revolusyonaryo na si Patrocino Gamboa na araw. Sa kanilang hiling, nagpasya ang mga Espanyol na tuluyang isali ng Panay noong Pasko ng 1898. Ang pagwawagayway ng watawat ng Pilipinas sa Mindanao, ika-26 ng Desyembre 1898, Surigao City. Isa-isang naghimagsik ang mga lalawigan sa labas ng Maynila matapos maipahayag ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng ating bansa. Sa Mindanao, maraming mga opisyal na Espanyol ang nagdesisyong lisanin ng kanilang mga tanggapan at hinalilihan sila ng mga revolusyonaryong pamahalaan na pinamumunuan ng mga Pilipino. Noong ika-26 ng Desyembre 1898, itinaas sa unang pagkakataon ang watawat ng Pilipinas sa harap ng kasarian ng Surigao. Nanguna dito si Alejandro Cantoy Gonzales, Pangulo ng Panlalawigang Junta ng Surigao, at iba pang mga pinuno ng rehiyong ito ng Mindanao. Nasundan ito ng pagtataas ng watawat sa Butuan at Cagayan de Misamis, Enero ng 1899. Ang pagbawi sa Fort Pilar at ang Republika ng Zamboanga, ika-18 ng Mayo 1898, Zamboanga City.
Naging sentro ng hukbong Espanyol ang daungan ng Zamboanga mula noong ikalawang bahagi ng ika-18 taon na naging hudyat ang mayaman nitong kultura. Kasabay nito, maraming makabayang Pilipino ang palihim na nagtaguyod ng kasarinlan sa gitna ng panahon ng Espanyol. Nang muling sumiklab ang himagsikan noong 1898, itinalaga ng mga makabayang revolusyonaryo si Vicente Alvarez upang pamunuan ang pagpapalaya sa Zamboanga at pagkubkob sa Fuerza Pilar. Matapos ang 2 buwan ng pagkubkob, sumuko ang Espanyol na gobernador general na si Diego de los Rios kay Alvarez na tuluyan nagpalaya sa Mindanao. Binuo ng mga Zamboangueño ang Republika ng Zamboanga upang pamunuan ang bahagi nila ng Mindanao. Oh, galing. Ganda ng mga presentation, no? Ang pagbaba ng watawat ng Espanya sa Hulo, ika-22 ng Mayo 1899, Hulo Sulu. Nilabanan ng mga tausug ng Sulu ang mga Espanyol bilang pagkontra sa kanilang pananakop at pagpapalaganap ng mga paniniwalang taliwas sa Islam at kanilang mga tradisyon. Ika-22 ng Mayo 1899 nang tuluyang ibinaba ang watawat ng Espanya sa Hulo, sagisag ng muling pagkamit ng soberanya ng Sultanato ng Sulu sa bayang ito. Siniguro naman ni Emilio Aguinaldo ang pagkakaibigan at pagpapahalaga ng Republika sa karapatan nila sa kanilang mga lupain, bagay na kinikilala ng pamahalaan hanggang ngayon. araw ng Hulyo 1898 hanggang ikalawa ng Hunyo 1899, Aurora.
Pinaligiran ng mga revolusyonaryong Pilipino ang mga sundalong Espanyol na nagtago sa simbahan ng Baler mula unang araw ng Hulyo 1898 hanggang sa tuluyang sumuko ang mga ito noong ikalawa ng Hunyo 1899 sa kabila ng kasunduan sa Paris na naganap noong ika-10 ng Desyembre 1898. Kinilala naman ni Pangulong Aguinaldo ang giting ng mga sundalong Espanyol at ang kanilang paninindigan sa kanilang tungkulin sa pamamagitan ng pagturing sa kanila bilang mga kaibigan matapos ang kanilang payapang pagsuko. Ang pagkilalang ito ay patuloy na pinagmumulan ng magandang pagkakaibigan ng bayang Pilipinas at Espanya hanggang sa kasalukuyan. ika-15 ng Setyembre 1898 at ika-23 ng Enero 1899, Malolos, Bulacan. Matapos ang proklamasyon ng kalayaan sa Kawit, iminungkahi ni Apolinario Mabini kay Emilio Aguinaldo na magkaroon ng pamahalaang revolusyonaryo. Mahigit 100 delegado mula sa 43 probinsya ang bumuo sa Revolusyonaryong Kongreso sa Bulacan. Binuo nila ang saligang batas ng Republika ng 1899 na pinahayag noong 21 ng Enero 1899. Tuluyang pinasinayahan ang unang Republika ng Pilipinas noong 23 ng Enero 1899, ang pinakaunang demokratikong republika sa Asya. Matapos makamit ang kasarinlan ng Pilipinas, nagsimula na ring maitatag ang mga unang ahensya at departamento ng pamahalaan. Mga institusyon ngayoy kinikilala na sa iba't ibang pangalan, kasabay ang paglawak ng kanilang responsibilidad at espesyalisasyon. Tugma sa daloy at paglipas ng panahon para sa isang matibay at matatag na republika. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang mamamayang Pilipino! Happy Independence Day, mga kababayan! Secretariship of the War and Navy. Ang ahensyang ito ay kasama ring naitatag dahil sa konstitusyon ng Malolos. Subalit, hindi gaya ng iba pang departamento,
muli lamang itong naitatag noong 1939 sa ilalim ng Department of National Defense sa panahon ng Commonwealth. Itinatag din ang Akademya Militar na mas kilala natin ngayon bilang Philippine Military Academy, ang nag-iisang paaralan para sa mga nais magsundalo at iba pang unipormadong sektor ng pamahalaan. Kabilang din ngayon sa pangkat na ito ang National Security Council. Secretariship of Public Instruction. Isa ang ahensyang ito sa mga kapulungang nabuo mula sa konstitusyon ng Biak na Bato. Sa ilalim ng Kongreso ng Malolos, itinatag ang Universidad Literaria y Científica de Filipinas sa Navotas noong 19 ng Oktubre 1898. Kalaunan, inilipat ito sa Malolos, malapit sa Paraswain Church. Ngayon, kinabibilangan na ito ng Department of Education, Department of Science and Technology, Commission on Higher Education, National Commission for Culture and the Arts, University of the Philippines System, at Philippine Space Agency. Secretariship of Public Works and Communications. Matapos ideklara ang Araw ng Kalayaan at sa pamamagitan ng Organic Decree ni General Emilio Aguinaldo, nabuo ang Secretariship of Public Works and Communications dahil sa pangangailangan noong panahon ng Revolusyon tulad ng pagtatayo ng mga kuta at trinsera upang magtagumpay sa pakikipaglaban. Sa ngayon, 3 departamento ang umusbong mula rito: ang Department of Public Works and Highways, Department of Information and Communications Technology, at ang Department of Transportation. Secretariship of Agriculture, Industries, and Commerce. Nabuo ang Secretariship of Agriculture, Industries, and Commerce mula sa ilalim ng Malolos Constitution. 11 araw mula nang ideklara ang Araw ng Kalayaan. Ang pagkabuo nito ay upang matugunan ang lokal na industriya at mapalago ang kalakalang panlabas. Sa kasalukuyan, ito ay pinapangunahan ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry, kasama ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Environment and Natural Resources, Department of Agrarian Reform, Department of Tourism, Department of Energy, Anti-Red Tape Authority, at Climate Change Commission. Secretariship of the Interior.
Sa Kongreso ng Malolos, nabuo ang Secretariship of the Interior sa pamumuno ni Teodoro Sandico bilang bahagi ng Council of Government. Sa paglipas ng panahon, naidagdag na rin ang Police and Internal Order, Local Government, and Community Development. Ngayon, ito na ang Department of Justice, Department of Interior and Local Government, Department of Health, Department of Labor and Employment, Department of Social Welfare and Development, Department of Human Settlements and Urban Development, Metro Manila Development Authority, National Commission on Muslim Filipinos, Office of the Solicitor General, Technical Education and Skills Development Authority, at ang Philippine Competition Commission. Secretariship of Finance. Nauna itong maitatag bilang Treasury Department sa ilalim ng konstitusyon ng Biak na Bato at kalaunan ay naging Secretariship of Finance sa konstitusyon ng Malolos. Sa ngayon, ang mga ahensyang ito ay ang Department of Budget and Management, National Economic and Development Authority, Mindanao Development Authority, Governance Commission for GOCCS, Philippine Amusement and Gaming Corporation, or PAGCOR, at ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Secretariship of Foreign Relations. 11 araw matapos ideklara ang kalayaan ng Pilipinas, itinalaga si Apolinario Mabini bilang kauna-unahang kalihim ng kagawaran ng ugnayang panlabas, isa sa mga unang departamentong nabuo sa ilalim ng unang Republika ng Pilipinas. Kinilala ang pangangailangan at kahalagahan ng kagawaran upang maipakilala ang Pilipinas sa ibang bansa bilang isang bagong gobyerno na may sariling soberanya at upang mapaigting ang ugnayang panlabas nito. Ito na ngayon ang Department of Foreign Affairs. Justice. Sa ilalim ng konstitusyon ng Malolos, nagtakda ng kataas-taasang hukuman na may kapangyarihang panghudikatura. Si Apolinario Mabini ang nagsilbing punong maestrado. Ngunit, hindi ito tunay sa katuparan dahil sa digmaang Pilipino-Amerikano. Ika-11 ng Hunyo 1901, nang maitatag ang kasulukuyang Korte Suprema sa pamumuno ni Cayetano Arellano. Sa kasalukuyan, ang Korte Suprema ay alinsunod sa 1987 Philippine Constitution.
National Assembly. Nagpulong ang Kongreso ng Malolos sa simbahan ng Baraswain sa Malolos, Bulacan noong ika-15 ng Setyembre 1898. Formal itong tinawag na unicameral na kapulungan ng mga kinatawan ng bansa. Sa ilalim ng konstitusyon ng Malolos, nagtalaga ng mga kinatawan mula sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay may dalawang sangay ng lehislatura, ang Senado at ang Kongreso. Ang mga sangay na ito ay may kapangyarihan gumawa at mag-amyenda ng mga batas para sa kapakanan, kaligtasan at karapatan ng bawat Pilipino. Office of the President of the Republic of the Philippines. Naitatag ang Office of the President noong ika-22 ng Marso taong 1898, kasabay ng paghalal kay General Emilio Aguinaldo, Presidente ng Philippine Revolutionary Government bilang bunga ng Tejeros Convention. Bagaman ginamit ang salitang presidente, ang posisyon bilang presidente ay formal na pinagtibay sa ilalim ng konstitusyon ng Malolos, kung saan si Emilio Aguinaldo ang hinirang nakauna-unahang presidente ng Republika ng Pilipinas. Tanggapan ng Pangulo, may lakad dyan! Lulan ng praho o bangkang binabagtas ang ilog Pasig. Madadaanan ng mga naglalakbay ang isang prominenteng bahay na nasa pangpang at sasabihin, may lakad dyan! Na isang tanyag na Malacanang na kinaroroonan ng Pangulo o ang Bahay Pangulo. Ang tanggapan ng Pangulo ay itinatampok ng isang tradisyonal na prahong naglalakbay sa ilog Pasig. Mayroon itong dalawang makulay na layag sa rikulay ng mga habi ng iba't ibang bahagi ng kapuluan. Sa bangka, suot ng mga katutubo ang kanilang tradisyonal na puto o pangulo, pangulo o anumang bagay para sa ulo na maaaring tumukoy sa Ilocanong kattuko, ang Tagalog na salakot o ang pagogong tangkulo na kumakatawan lahat sa kapangyarihan at prestihiyo. Ipinagdiriwang ng sambayan ng Pilipino ang kanilang dakilang kasaysayan at kultura sa awit at sayaw sa kanilang pagdaan sa Malacanang. May lakad dyan! Ang float ng Inang Bayan. Habiling ang tawag sa Inang Bayan float na binubuo ng mga salitang habi, habilin at linang. Hango ito sa disenyo ni Diego Imao nang manalo siya sa paligsahan para sa float ngayong araw ng Kalayaan. Binubuo ito ng 4 na pangunahing anyo, si Inang Bayan at ang kanyang 3 anak na sina Luzon, Visayas at Mindanao. Dala ang mensaheng makabansa, makakalayaan at ang higitan ng pakikibaka ng mga Pilipino upang ipaglaban ito. Nag-iiba rin ng kulay ang mga manaalong disenyo nito na kumakatawan sa ating mga bundok at kabukiran, ating bughaw na kalangitan, ating mga karagatan at iba pang mga katubigan, at ang alab ng revolusyon para sa ating kalayaan. Kuha sa malaking bangka na Karakoa, sumasakay sa mga alon ng kasaysayan sa Inang Bayan at hinaharap ang anumang pagsubok na darating sa ating bansa. Nilalarawan ng mga katutubong materyales na gamit ng Inang Bayan float ang Luz Viminda, na mayroong samot-saring habing nagsasalaysay kung papaano nagkaisa ang ating bayan sa ating iisang pakikibaka tungo sa ating kalayaan. Kasama ang patuloy nating pag-ambag sa diwa ng ating bansa habang pinananatili ang ating pakikiisa sa kalikasan at kapaligiran. Iminumungkahi ng Inang Bayan float na ipakita ng ating bayan ang patuloy nitong pagsulong dala ng ating kasaysayan at
ating taong bayan, ating kultura tungo sa hangaring pagkakaisa ngayong ginugunita natin ang Araw ng Kalayaan. Kasama sa float ay sina Ara Arida, Miss Universe 2013 third runner-up para sa Luzon, Maria Gigante, Universal Woman 2024 para sa Visayas, at si Shaira Ventura, cover model ng Vogue Philippines ngayong April 2023 para sa Mindanao. Gawa ng mga nanalo sa Ternocon ang kanilang mga suot, mga disenyo ni na Amor Albano para sa Luzon, Bri Esplanada para sa Visayas, at Abdul Gafar para sa Mindanao. Sa Parada ng Kalayaan! Mabuhay po ang bagong Pilipinas! Mabuhay ang bagong Pilipino! Mabuhay ang malayang Pilipino! concert stage. Makakasama na natin ang pantropikong girl group na Bini! Bini! Kaabang-abang talaga po yan. Nabintay ako po si Paolo Mediones. Ako po si Isabel Daza. Bumati po at nakikipagdiwang po sa lahat ng isang maligayang araw ng Kalayaan!
Wow. That is a beauty of the Filipino people. God bless Philippines. Shout out po sa inyong lahat mga kababayan.